No, after silang kumuha ng gatas kay Mother Pig, sila po ay binibigyan ko ng tapos yung inahin. Nakaramdam din po ako mga ka-farmers ng awa. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Sa video na ito, nais ko lang pong i-share sa inyo ang update po sa aking munting babuyan dito po sa backyard piggery po ni Dodong Villaran. No? Yung plano ko guys, or ginawa ko, na yung baboy inahin na yan, yung pong madungis tignan na meron pong yellow ear tag, siya po ay wala po siyang paligo because today sa vlog na ito ay pangatlong araw pa lang since na nagbigay kami ng bakuna sa kanya at sa kanyang 11 piglet. Sama ko mga ka-farmers yung update sa ginawa kong feeding sa kanya simula nung siya ay nanganak. And then, siya po ay nilipat ko na mga ka-farmers sa gestation feeds noong pagsapit niya ng ika 25 days po ng kanyang lactation stage po. Ang kunting rewind po sa aking mga biik na to, sila po ay nabigyan ko na sila noon ng 1 ml per head yung pong mga biik na to. And then, pagkatapos ko pong nagbigay ng iron 1 ml per head, sinundan ko po ang pagbigay sa kanila guys ng Apralite. Talagang sinunod ko po ang akin pong natanggap na mga advices mula sa aking brand technician. And then, at the same time, yung guide po na akin pong sinusunod, yung pong, i-honest ko na lang guys yung galing po sa Yunaco Pigrulac. Okay? Binanggit ko na po kasi marami po ang natanong sa akin. Simula pinanganak ang mga biik, pag katapos nilang inilabas ni Mother Pig, syempre, yung mga ngipin, pinutol po ng technician ko yon, no? And then, after tayo nagputol ng buntot, nag-spray tayo ng Combinex, each of them, lahat sila ng mga biik na yan. And then, pagkatapos nun, kinapon po ang mga lalaking biik guys, no? Kinapon sila. And then, nagtira kami guys ng, ng dalawang male piglet. Kasi po, yung aking pong male piglet po, dito sa mga anak ni Mother Pig ko na meron pong yellow ear tag. Dito guys ang record ko. Ang male piglet ko ay base sa record ko Tignan natin. Yan, number 1 lalaki, number 3 lalaki, number 4 ganun din, number 6 male, number 8 male. So nag-iwan kami or nagtira kami ng dalawang biik na lalaki. Yung pong number 4 ito at ang number 1. Sinadya namin na pinahuli namin kinapon itong guys, number 4 kasi lalaki yan Kasi nga yung option na ginawa namin ng technician ko, meron kasing nagpa-reserve na burlet isang burlet. So ang number 1 yung aming pinaka-final na napili po yung pasok sa criteria na gagawing burlet. Mas magandang gawing burlet. So yun, nakapuna. Sa pagkapun namin, nagbigay kami ng amoxicillin powder. Nilagay sa pinagkapunan sa mga male piglet and then inisprayhan po ng technician ko ng Combinex. Ganon din po ang pusod. Beginners, tandaan natin, yung kinapunan at ang pinutulan ng pusod ay importanteng malagyan ng mga gamot pangontra po sa bakterya na hindi po ma-infect sa mga bakterya at mikrobyo. Gusto ko lang linawin na ito pong guys, mga biik ko. Ang mga biik ko na to ay sinimulan ko po silang ginamitan po ng King's Beta Plus animal feed supplement, no? Linamin ko lang kasi marami ang nagtanong Nagsimula akong gumamit sa kanila ng King's Beta Plus animal feed supplement at their age ng 5 days old. King's Beta Plus animal feed supplement, hinalo ko sa feeds. Ito pala guys, pakita ko na lang Sa mga nagtanong sa akin, ito po ang ginagamit kong feeds, no? Ayan. Ito po ay Pigrulac Early Win Immunobooster Feeds para po sa akin pong mga biik Yan. Yung tungkol sa feeding ko sa inahin na to, kahapon makalawa, noong sumapit siya ng 25 days po sa lactation stage, nag-shift ako sa kanya. Mula sa mula sa Mama Pro Milk Maker, ayan, Mama Pro Milk Maker, ay nilipat ko na siya sa gestation feeds. Sa ika 25 days po ng kanya pong lactating stage. Dahil una, naawa na po ako sa inahin na yan. Parang pumayat nga siya Ayan po. Para siyang pumayat kasi nga ang dami niyang sinusuplayan na biik sa kanyang gatas. Biruin mo,
naisip ko at namasdan ko sa mga biik na yan, malakas po silang kumuha ng gatas kay Mother Pig. At si Mother Pig naman, kailangan talaga yung ating mga baboy inahin maraming gatas, no? So, nakita ko sa kanya, napagod na siya, no? Talagang stress po ang baboy inahin natin panahon ng kanyang pagpanganak hanggang sa lactation stage. Kasi nga, pag kumukuha ng gatas or every time na kumukuha ng gatas yung mga biik natin, talagang pagod siya. Ang purpose ko ulit, nag-shift ako sa gestation para unti-unti pong, guys, mawawala yung kanyang milk. Pangalawang reason kung bakit ako nag-shift sa gestation feeds. Yun lang ha, yung isang inahin, ito hindi to ha. Para maiwalay ko na rin ang kanyang pong mga biik. Kasi nga po, sa totoo lang mga ka-farmers, yung mga biik na to, masikip na po sila sa pin. Guys, oh, masikip na po sila pag sabay-sabay silang kumukuha ng gatas kay Mother Pig. Ayan. Salamat sa ating Panginoong Diyos dahil sa kabila po ng pagiging backyard or small backyard hog raiser. So kahit ganito guys ang aking mga baboy, ito po ay isang malaking pasasalamat ko sa ating Diyos, no? Dahil meron akong ganitong klaseng mga inaalagaan. So sila ay talagang pag nagsabay-sabay silang kumukuha ng gatas kay Mother Pig, sadya namang masikip. So ang ginawa ko, maliban na kumukuha sila ng gatas, yan, pag busog sila, binibigyan ko pa rin sila ng feeds. Ayan, kaya atin po makikita medyo kalat-kalat konti ng feeds. May sayang talaga konti. Hindi po talaga ma-perfect na walang tapon na feeds. Pero by the way, okay lang, no? Sinisika po ni Dodong Villara na matututo ang mga biik ko na kumain ng feeds. Isa rin yan sa mga reason or kabilang sa mga reason kung bakit ko sila bukas plano kong iwalay na sila sa inahin. Yan. Ayan, tingnan natin ha. Yan. So, nagkaroon sila ng gutok ba? Kung sa Bisaya pa, gutok. Malalaki na sila eh. Alam nyo mga ka-farmers, ako, sa dati kong baboy inahin na bininta ko noon, ako po ay nagwawalay talaga sa mga biik niya noon ng 30 days. 1 month po talaga ako nagwawalay sa mga biik. Pero sa ngayon kasi nakikita ko, masikip na sila. Pag nagsabay-sabay yung 11 piglets dito, masikip na dito. Halos hindi na po makakuha ng gatas yung yung isa, dalawa, tatlo, no? Talagang nagkakaroon din ng guys. Minsan naiipit sila, no? Kasi masikip na nga. Ayan. Sige. Masdan natin ha mga ka-farmers. Ayan, maingay sila oh. Ayan. Ayan po. Masdan po natin ha. Ganyan po mga ka-farmers, masikip na po sila. O, diba? So, pinapatunayan ko lang po sa inyo mga ka-farmers ko dyan na lahat po ng mga videos dito po sa aking YouTube channel, maging sa aking Facebook page, ay pawang katotohanan lamang ha. Okay? Ulitin ko po, ang lahat ng mga sinasabi ko sa videos ko ay totoo po base sa aking karanasan. Ayan o. Oh, yung tatlo, pumapasok na talaga. Talagang, ayan na, sa katawan na po ni Mother Pig. Namumulabog na siya oh. Yan. Diba? Oh. Yan, dito naman sa kabila ay sadyang sadyang plastaro talaga iba, oh. Plastaro is naka-plaster talaga. So, disclaimer lang ha, gusto ko lang linawin na ang desisyon ko na iwalay ko sila bukas in God's grace, no? In good health sa aking mga baboy, iwawalay ko sila bukas ay desisyon ko lamang po kasi tinitimbang ko yung kalagayan nila, masikip na sa kanilang pin, ganyan. Tapos yung inahin, nakaramdam din po ako mga ka-farmers ng awa. Naawa din ako sa aking inahin kasi nga pagkatapos niyang nag-produce ng mga biik na yan, siya guys, nakikita ko na nasayo ko sa kanya, pagod siya. Kaya beginners, ang mensahe ko, handog ko para sa inyo, yung atin po mga baboy inahin, hindi po natin pwedeng tipirin sa pagkain. Hindi po natin pwedeng pagutuman sa panahon ng lactation stage, lactating stage. Kasi nga, once na nagutom-gutuman or kulang sa pagkain yung ating mga baboy inahin, may chance na kukulangin siya sa supply ng gatas. Excuse na guys ha, may pasuyo ako ng feeds para sa biik, yung Early Win Immune Booster Feeds. 1 kilo lang muna. Ayan. So kailangan po mga ka-farmers, ang ating baboy inahin ay sapat po sa gatas. Lagay mo sa may pasungan, may lihog may. Pakihabol mo habang hindi pa sila tapos nagkuha ng gatas. Ayan. Okay, ayan. So behave na sila oh. Ayan, lumabas na isa. Punta yan doon sa unahan guys, kakain ng feeds. Ayan. So ganyan po ang status nila mga ka-farmers, no? After silang kumuha ng gatas kay Mother Pig, sila po ay binibigyan ko ng Early Win Immune Booster Feeds, Pigrolac na brand po, ano? Ang baboy inahin na to, Mick, bigyan natin ng pagkain. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa. Ay, hindi pa? Kumain. Akala ko kumain ka na. Oh, may dala akong pagkain doon. Ayan, no? Talagang pumayat siya, no?
pumayat siya. Pero ang aking binabalak dito mga ka-farmers, bukas paliguan ko na tong inahin na to. Hindi ko po siya pinaliguan sa loob ng 3 araw. Ngayon po ay pangatlong araw kasi nga nagbakuna si technician ko no? Nagbakuna sa kanya. Ayong sa kabila pala guys, ano pa rin yun? Mama Pro Milk Maker ha. Dito ay unti-unti na pong mawawala ito ang kanyang milk. Kasi nga nasa ano na siya Binalik ko siya sa gestation feeds no. Ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. So mga ka-farmers, ako po si Dodong Villaran ang continue po na nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyo pong suporta sa akin ha. Maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and peace out everyone.